Hindi pa man nakababangon sa matinding pagbaha. Panibagong trahedya na naman ang dinanas ng mga taga Davao de Oro. Isang malaking landslide ang bagong pagsubok na kinakaharap ng mga taga Davao de Oro na ikinasawi ng 6 na katao habang marami pa ang patuloy na hinahanap. At sa nasabing pagguho, natrap ang 86 na mga empleyado ng Apex Mining Company na noon ay sakay ng 2 bus. Pahirapan naman ang ginagawang search and rescue operations ng mga responder dahil sa delikadong sitwasyon doon. Si Vin Pascua sa balita. 6 ang kumpirmadong patay, 31 ang sugatan, 46 ang nawawala at 285 pamilya ang inilikas sa naganap na landslide nitong Martes ng gabi sa Barangay Masarab, Maco, Davao de Oro. Itong kinumpirma ni Edward Macapili, ang Executive Assistant on Communication and Public Relations ng probinsya ng Davao de Oro sa panayam ng Responde sa radyo. Meron na pong 6 na katao na dead bodies po ang na-recover from the landslide area. Okay. At from 11 injured person last night, tumabot na po sa 31. Okay. Yung na-recover na injured person. And nasa 46 individuals pa po ang na-report na missing. Wow. While nasa 285 families ang na-evacuate na po doon sa mga evacuation centers. Sa ngayon, Anya, patuloy ang ginagawang search and rescue operation ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para mailigtas ang mga nawawala. Tumulong na rin, Anya, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Davao de Oro sa kanilang search and rescue operation. Anya, napakalawak ng landslide kaya't kinakailangan nila ang tulong ng bawat isa, lalo pat hinahabol nila ang oras para may makuha pa silang buhay sa mga nawawala. Marami po. Kasi yung site po, i-describe ko lang. Barangay hall yun. At sa harap ng barangay hall, meron doong isang space na doon nag-standby yung service bus ng Apex Mining. Kasi po yung Masara is the mining site of the Apex Mining Corporation. Okay. Yung buong area na yun. Tapos, sa harap po naman doon ng barangay hall, marami pong mga bahay doon. At ang laki-laki po talaga ng bukid, yung bundok na gumuho. And that's why it's not only the barangay hall, it's not only the buses, yung 2 bus po na nag-standby doon, waiting for the employees na yung second shifting po ng Apex Mining. And may mga bahay na talagang natabunan din. Sinabi naman ni Eastern Mindanao Command o EastMincom Commander Lieutenant General Greg Almerol, umabot sa 86 na empleyado ng Apex Mining Company ang nakulong sa landslide, kung saan 45 sa mga ito ang nailigtas at 41 iba pa ang nananatiling nawawala. Bukod sa mga empleyado ng mining company, may 86 na pamilya rin na binubuo ng 600 individual mula sa Karatig Barangay ang inilikas sa ligtas na lugar. Ipinatupad na rin ang forced evacuation sa mga residente ng Barangay Mainit, Tagbaros, Elizalde at Panibasan. Sa ngayon, nananatiling hindi madaanan ang mga kalsada sa lugar at wala ring cellphone signal. Agad namang dinala ng EastMincom ang kanilang emergency communication team mula sa 1,001st Infantry Brigade at 10th Infantry Division para maisaayos ang radio contact sa mga apektadong lugar. Patuloy din ang ginagawang search and rescue operation para mailigtas ang mga nawawala. Vin Pascua para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.